So, magandang hapon po sa inyo lahat, guys. Sorry po, na-late na po ako ng 40 minutes. So, ipapatuloy natin for the part 3 of DE. So, second order, homogeneous linear DE with constant coefficient, case 3. Pinakalas na case na to. So after ako mag-live, i-discuss natin yung pinakamahirap at medyo nakakalito i-compute about sa second order HLDE with constant coefficients with initial value problem. Medyo nakakalito kasi may pagka-algebraic po talaga. Substitute lang naman, di ba? Ay, nandito si Ma'am Calculus B. Okay. Okay, pakashare na lang po ng live, guys. Bilang yon. So, sa nakaraan pong live, guys, nung isang araw pa, case 1, panoorin nyo na lang sa YouTube channel ko, Miriam Flores, kulay green yung suot ko. Nandun na po yung mga video noon, ha. And yung case 2, okay na signal ko? Yung case 2, meron na din isang araw, 2 equal reels. Meron na po sa YouTube channel ko. Kung gusto nyong gawin reviewer, gawin nyo. At i-discuss natin yung case 3. Non-real roots, alpha, positive, negative, plus minus beta times I. Depende po sa book, guys, kung itong nakalagay po yung general solution to the DE of case 3, eto na po. Pinopia ko na lang po sa vlog ni Ma'am Calculus. Okay? So, kung gusto niyo panoorin yung case 1 at case 2 sa YouTube channel, pwede niyo gawing reviewer, okay? Okay, screenshot natin in 20 seconds para ibura ko to, ha? Tandaan, kapag ang derivatives notation, depende po sa tinuturo ng teacher nyo kung ano ba yung masusunod, okay? Screenshot po tayo for 20 seconds para makapag-screenshot na tayo. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, okay na? That's it. Hindi ko na ipatatagalin pa. Halinang magselo sa law, pakashare na lang po ng live, okay? Buburahin natin to, pag-aaralin natin yung case 3. So, case 3 po tayo, ha? So, papost ko muna yung live, guys. Mahaba-haba to. Hi po kay Halimang Magselos. Post ko muna yung live ko, ha? Mahaba to, okay? Ang nangyari? At hindi ako makapause. Paano ito pinopost? Sandali lang. Oh, wala nakalagay. Sige lang. May gift pala ako dito. Okay, post natin to, ha? Post na
So, ito na po ha. Picture nyo na lang po yung case 3 ah. Mahaba-haba to. So, pag-aaral na natin is all about case 3, guys. So, ang haba nito, masyado ito mahaba. Kailangan sa case 3, imaginary quadratic equation lang po yung given. Ha? Wala na pong iba. Okay, screenshot in 10 seconds. Ako na yung pambili. Hindi daw. Huwag na? Okay. Screenshot in 10 seconds para makita natin to. Okay. 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3. Okay. Ito depende po sa reference kung ano yun po yung masusunod. Pares lang naman yun eh. Both are correct answer po. Kung ito yung gagamitin natin, ito na lang po. Ganun lang yan. Kasi bx naught is the initial of the coefficient, di ba? Alam niyo na. Sige, magbibigay po ako ng mga marami example para may natutunan. Then, after ako mag-end live, guys, ipag-aralin natin yung initial value problem ng second order HLDE with constant coefficient. Okay? Medyo magulo. Papel ang gagamitin ko kasi mahaba siya. Okay? Game na tayo. Start na. Okay na, gubrahin na natin to. Mahaba kasi ito. Sige, yung mga pamagat lang, guys. Susulatan natin para baka mamaya magtanong tayo eh. So, Pare ko. saan? Pare. Sa rep na Buti, hindi. Buti naman yung pukari. Okay. Okay, game na tayo. So, magbigay tayo ng another example Case 3 po ito. Kailangan sa case 3 tandaan. Makinig mabuti. Kailangan sa case 3, guys, ay imaginary quadratic equation. It means yung answer niyo sa quadratic equation ay imaginary. So, balik muna tayo sa recall natin yung discriminant equation. So, b squared, kapag yung b squared minus 4ac is greater than to 0, ang tawag dyan ay imaginary. It means, kapag yung sagot niya will be the imaginary, let's say I square of mm plus minus mm. Kaya nagiging less than to 0. Naman ka na? Konti lang. Less than to 0. Okay, tandaan nyo ha. Wala na pong iba. Kailangan given is imaginary quadratic equation Balikan nyo. Kasi magbibigay ako ng sample. Okay, so guys. And the roots na naman. Okay, so dito ay sige na nga, ito na nga ito. Okay, manat kayo ha. So, y double prime plus 2y prime plus 10y equal 0. Okay, so tanongin nyo, quadratic equation lang po to kasi yung order niya will be the second derivatives. Okay? Kaya ko na. Naka-aircon na. Ito po yung first derivatives. Ito wala, constant lang. So, kung characteristic equation po tayo guys, palitan mo siya, di ba? So, yung y double prime gawin natin m squared. Tapos yung 2y prime gawin natin 2m. Then, yung positive 10y ay 10 na lang. Equal 0. So, hindi naman yung basta-basta ipapactoring kasi ito namang case na to is not factorable. So, dam mo lang siya sa discriminant or kaya quadratic formula kung gusto nyo. So, ilagay natin yung mga initial na numerical coefficient ng quadratic equation. Ano yun? A squared plus bx plus c.
coefficient lang. So, coefficient ng A is 1, coefficient ng B is 2, and coefficient ng C is 10. So, pwede naman discriminant, di ba? So, alam mo discriminant natin? B squared minus 4AC. Ano yung B natin? 2 quantity squared minus 4. Ano yung A natin is 1, di ba? Tapos ang C natin is 10, then simplify. 2 times 2 or 2 squared is 4, minus 4 times 1, 4 times 10 is 40. O, ilan? Ano sagot dito? 4 minus 40. Comment down below. Wala na yata nanonood. 4 minus 40 is negative 36 kasi minus yan, rules of integers. Ano yung mga mas malaki? 4 or 40? 40. Ano sign niya? Negative. Pero ang operation niya, minus. So, 40 minus 4 is 36. Pag hindi kasi yung naiintindihan yung mga integers, dahan mo na lang doon sa number line. Kunwari, kapag yung positive sign, paabanteng lakad pa pabante. Lakad pa bante. Tapos yung negative sign, lakad pa atras. Ganun lang yung number line. Let's say, hirap naman yung 40. Nakaka-battery po. Kunwari, ano ba yan? Balik muna tayo sa algebra. Oh my God. Negative 14. Haba nito. Nakakatamad eh. So, 10 yan, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Nga ba eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. So, nahirap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. Kunwari lang ha. Oh. Oh, ganito. Yan. Yan dito. Asin yung 4, di ba? 1, 0. Ito 0. 1, 2, 3, 4. Ito yung 4, di ba? 4 minus 4. Negative. 4 minus 40. Oh. 4. Yung ano. Simula ako sa 0, guys. Pero positive 4 sa buo. 1, 2, 3, 4. Maglakad ka ng 4 na beses papunta sa kaliwa kasi positive pabante. Pero nandito kasi si 4. Minus 40, negative 40. Magbibilang ka. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha? Mataas na yung tipan doon bago yung hindi. Sige. Ganun yung mataas. Yun ang ginagamit. Hanggang sa nagbibilang ka ng 40 times, magiging na siya, negative 36. So, negative 36 lang. Ganun lang siya. Haba ng number lines. So, negative 36. Pero, imaginary. Square ng 36, square, pero may negative. Magiging na siya. Alam mo naman natin kapag may negative of square of negative will be the I, small letter I. Pero any number, kahit alin dyan. We always the imaginary. So, I, 36, square ng 36 is 6. Diba? So, ito na po yung magiging final answer. Pero, baliktad eh. So, mauna yung 6I. Or depende sa book. Minsan, I mauuna tapos yung 6. Pero sa akin, mauna yung number bago ang I. Ganun lang yun. So, diretso quadratic formula. So, ano mo yung formula? Punta quadratic formula. X equal to negative B plus minus square root of B squared minus 4AC over 2A. Ano yung negative B natin? Ito. Negative 2 plus minus, yung B squared, yung discriminant na diretso mo na is 6I na lang. Tapos 2A, malawang 1. Pero yung nagbubusisi, dito na lang. O, 6I, 2. Pwede ka mag lowest term. So, ilan? Negative 1
positive, negative, 6 divided by 2 is 3, di ba? 3i. Ganun lang. Nagets nyo? So, linawin natin para magkasulat. Negative 1 plus minus 3i. So, ito na po yung alpha. Yung initial is negative 1. Tapos yung beta natin is initial. Numerical coefficient natin is 3. 50 binigay mo ko. Binigay ko na. So, ang tamang sagot, pag translate in general form, pwede dalawa yan eh. So, para sa akin, ito na lang kay Calculus B, guys. Kailan? So, mahaba-haba to. So, y equal e raised to the power of the... Sandali lang. Negative ba? Kaya mo na. Kaso mali na may nasa notes ko. So, yan mo na. Nandiyan na tayo. So, e raised to power of negative 1x. Pwede naman negative x lang, di ba? Depende sa book. Tapos, quantity of the C1 cos of the... Ano yung cos natin? 3x, di ba? 3x plus C1 sin 3x. Gawin na natin ganito para baka mamaya may mga teacher nanonood tayo. May mga nanonood lang, di ba? Okay. C2 sin. Ay, C2 sin. Okay. Namali lang. Ito na po. Pinakorek ko na po, my dear cell. Ito po yung final answer. May tanong kayo dito. Case 3 lang po ito. Kung may mali, ulitin natin, guys. Thank you sa paalala, my dear cell. Kunin ko yung electric fan. Init. Mababaw na lang. Mababaw na lang. Yan. Ano ba kukunin mo? Pag nangyari na lang isa. Sa baba, yung mababa. Kasi mahirap buhatin yung mata. Pag yung mababa. Ayun na lang kaya Trini. Ay, sila. Kaya lang yun, mababa na eh. Oo. Sobrang lamig na eh. Nagamit yata. Nagamit. Ano ba ilagay? Harap dito. Meron mo lang. Nilog. Muna ilagay. Okay? Okay na? Screenshot natin yung first problem, guys. Okay, so screenshot na natin to ha. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay na. Pakashare na lang po ng live guys ha. Libre po ito. Another problem. Sasaglit lang tayo ha. Mga 7 problem lang naman. Mahaba-haba to eh. Kasi yung initial value problem, medyo nakakailo at mahaba. So, after ako mag-enlay, kaya muna ako, tapos tatag-aral natin yung initial value problem. Okay? Okay na ba? Tama ba? Pwede naman na pagkapag maselan yung teacher nyo, understood naman po yung understood naman yung one exponent, di ba? Negative x pwede, pero yung sa DE, so yung napapanood ko kay Calculus B, negative 1x lang naman para kompleto, okay? So, burahin natin to. Case 3, ha? Gets nyo na. Kailangan sa case 3, imaginary quadratic equation, ha? Gets nyo naman yun, ha? Search nyo sa Google yung mga, magbibigay kayo ng mga, ng mga given, di ba? Kayo na po mismo bahala. Okay, another problem naman na tayo, guys. Okay, so,
3y double prime plus 5y 5y prime plus 10 y is equal to 0. So, paano natin kukompute to? Hindi naman pwede ang easy method yan, factorable yan. Hindi naman pwede factoring, hindi sa factorable. At hindi kakayanin ng tic-tac-toe kasi hindi po siya factorable. Ang gagawin natin dyan, quadratic formula para diretso. Kasi nga, imaginary part kasi yan. So, hindi siya factorable. Anong gagawin natin? Discriminant tayo Pero kunin na natin yung mga initial of quadratic term natin. Linear term and constant. So, A is the quadratic term is 3, di ba? B is the linear term is the 5, di ba? Puro mga numerical coefficient. Tapos yung constant natin is 10. Discriminant. So, B squared minus 4AC. Ilan? 5 quantity squared minus 4. Ano yung A natin? 3, di ba? Tapos yung C natin is 10. Ilan? 25 minus 4 times 3, 12 times 10, 12 times 10, pag minanwal, 120. 120, kasi 25 minus 120 is negative 95. Since ito, wala naman po siyang typically na factor up for the radical expression, kasi wala. Kung titignan natin, meaning, 19 times 5 sana. Kaso wala naman nakalagay, wala naman ako nakikita mga perfect square, di ba? 19 is the prime number. 5 is the prime number ulit. So, wala tayong magagawa dyan. 95 nga kaya lang, wala siyang totally yung mga factorable. So, mananatili, ang sagot dyan will be the I squared of 95. Or, it depends sa book, may nakalagay square root of 95 ay daw. Pero sabi ng mga teacher, pwede naman ganyan. It depends. So, nasasanay ako doon sa unang po yung imaginary I. Or yung small letter I dito, bago ang mga square root. Ito yung tinuturo ng teacher namin eh. So, yon. Anong gagawin natin, guys? Sige lang sige, yung quadratic equation, quadratic formula, di ba? So, x, ano yung b natin? Is negative 5. Negative b, ano yung value ng b natin is 5, di ba? Plus, minus b squared, square root of b squared minus 4ac. Kasi ang radical or sa loob ng radical yung quadratic formula is with the discriminant. Ang sugot na this discriminant is I square root of 95 over tapos 3. Ano ba A natin? 2A is 3, di ba? Pag sininimplify natin to, wala tayong makikita mga lowest term. So, mananatiling, kailangan hiwala yung fraction para makita. So, negative 5 over 6 plus minus square root ng 95 over 6i. Minsan, depende po sa book, kailangan nyo ay nyo nasa dulo or kaya nasa unahan. So, masasanay ako dito. Yan. Pwede. Kapag yung initial natin is alpha, negative 5 over 6. Tapos sa delta is square root ng 95 over 6. Wala yun yung imaginary kasi wala naman tayo pakialam dyan. So, ang sagot natin will be the, pag translate into general solution, guys, will be the y is equal to e raised to the power of negative 5 over 6x times quantity of C1 cos. Ano yung bx? Kailangan may bx siya na quantity, square root of 95. Para hindi tayo magkalituan. So, square root of 95 over 6x plus C2. Nakikita nyo ba? Sine
times square root of 95 over 6x. Tama? This depends. May tanong kayo dito? Hindi naman mag-asya to. Kakakasar eh. This is the final answer. May tanong kayo dito? May question? Wala po. Wala si Kuya Dek. Talapakan natin. Okay, wala naman po tanong. Kaso case 3 po to. Screenshot natin ng 10 seconds. Pwede itong assignment. Pwede itong gawing reviewer. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Sa mga nagtatanong, ano ba yung discussion? Ito na pa nakalagay na po. Second order, homogeneous linear DE with constant coefficient, case 3. Aba, no? Pwede mo memorize yan. Pag ako nga, mahina talaga ako mag-memorize sa mga mahaba. Kaya, nag-accountancy ako. Akala kasi math. May law subject pala. Kapag nag-aaral ka sa law subject, maraming article na kailangan i-memorize. Mahina kasi ako mag-memorize. Okay na ba yung ano? Yan. Okay, so meron na tayong dalawang sagot. So, another problem mo na. Okay. Okay, Brian na natin. May tanong kayo dito. Wala namang mali, di ba? Wala namang mali, di ba? Sa case 3. Okay, Brian na dito. Pero sa initial value problem, hindi ko nagagamit yung blackboard kasi mahaba. Tsaka magulo. May ilo pa tayo niyan. Okay, so okay, another problem, guys. Okay, so d squared 5 over dx squared plus, I'm sorry, hindi pala plus, minus 6 dy over dx plus 13 equal 0. Paano natin kukumpute to? Ma'am, nag-iiba talaga yung derivative notation. Wala tong problema. Kapag natuturo ka ng DE, sumunod kayo sa teacher nyo, kung sanay kayo sa dy over dx kay Leibniz, pwede. Kaya mo, mag-wifi ka na lang, bahala ka sa buhay nyo. Okay, so since general, characteristic equation, translate ito into characteristic equation. So, d square y over dx square, gawin natin m square kasi siya yung nagiging order. Kasi highest derivative to is 2, di ba? Minus 6 dy over dx, gawin natin 6m. Tapos yung 13, wala. 13 lang talaga. Hindi naman ito mapapactor out nito. Wala na eh. Wala na tayo pagkasa. This is the problem is not factorable. So, dadan natin dito sa discriminant and quadratic formula. Madali lang to. So, b squared minus 4ac. Yan. So, kukunin natin yung initial, yung mga quadratic term natin. So, 1, negative 6, and 30. So, negative 6 squared, quantity squared minus 4 AC. Sa mga nakakalito, B squared minus 4AC. Substitute lang naman. Gets nyo? Gets nyo na. Discriminant equation lang naman yan. So, 36 minus 4 times 13. 4 times 13 is 52, di ba? 36 minus 52 is negative 16. Square ng negative 16. Per square po yung 16, kaya lang may negative. Bawal yan. So, magiging 4i na lang. Kasi, pag nagkaroon ng error ng sa mathematics, square of the negative of any number will be the imaginary.
Ganun lang. Pag yung negative, kapag walang negative sa square root, so, ibang usapan na yan. Ibang usapan na yan, okay? So, diretso quadratic formula tayo para mas para mas convenient, di ba? So, x is negative b. Ano yung negative b natin? Negative 6. Kasi negative b, ano yung value ng b natin is negative 6, di ba? Gets nyo? Positive, negative, ano yung ano natin? Yung sagot natin sa discriminant. Square of b squared minus 4ac. Ito, diretso substitute na kasi sinagutan natin yan, di ba? So, 4i. Over 2, ano yung i natin? 1. So, gets nyo na, 2 na lang. Pero, para makita, ayan. So, 6. Kasi negative times negative, positive, di ba? 2 times 1 is 2. Pwede ito i-lowest din yung basta-basta mag-final answer kasi marami nagkakamali sa mga student na kinakalimutan mag-lowest din. Huwag kayo mag-CEC din. So, lowest din ng 6 over 2 or 6 divided by 2 is 3, di ba? Plus, minus, 4 divided by 2 is 2, di ba? So, ito yung magiging sagot natin. So, alpha is, initial is 3, tapos yung beta natin ay initial to is 2 na lang. So, final answer will be the, sana ba? Will be the y is equal to e raised to the power of 3x times the quantity of c1 cos 2x plus c2 sin, nakikita nyo? c2 sin 2x. Final answer. May nagets? May natutunan? Natutunan ba? Urong ko muna yan para ano. May mali dito guys. Case 3 lang po ito ha. Yun lang. That's it. Okay. Jedla para may mali sa solution. Ano yung mali dyan? Double check natin. Okay, double check natin para may mali. Mali ba? Sige, double check natin. Double check 2x minus 36. 4 times 4 times 3 is 12 carry 1, 52. 52 minus 36. 16, di 4i. Yung quadratic, ano yung quadratic formula? Negative b plus minus square root of b squared minus 4ac. Negative is 6, di ba? 6 times. Tama naman. Okay, tama naman, Jedla. Kaya mo ng ganito, may mga solution dyan. Parang may mali. Parang mali. Grabe Kaya mo ng ganitong equation. May dalawang possible na answer yan Kaya mo ng ganyan, pwede you call this pwede naman pwede naman C1 over C2x. Baka iba yung tinuturo nyo. Ay, wala na tayo. Double check ko na pa yung answer. Ito yung ginamit ko calculus B. Si Jedla. 50 followers. Okay na ba? May mali daw. Okay naman, double check ko naman. Kaya mo nang ganito. Pwede naman gawin natin yung y equal c1 e. Ang haba yan. Tapos yung alpha is 3 positive 2i x. Pwede naman, ingatan mo yung bike ko, Kuya! Hoy!
kaya mo yan ganito. So, yan, pwede naman yung ganito, negative 2yx. Pwede naman ganito. Depende sa book. Depende naman. Medyo mahaba nga po siya, di ba? So, final answer na to. Okay? Okay, another problem muna tayo, guys. Ito naman, parang incomplete na po yung quadratic equation, pero hindi siya factor. Okay? So, ito naman, incomplete quadratic equation, pero hindi siya factorable. Ito, mas malala. 4y double prime plus 49y equal 0. May kulang tayo. Wala tayong y prime. So, ang gagawin natin dyan, guys, ikukompleto natin para makita. Para hindi kayo malito. 4y plus gawin natin yung 0y double prime plus 49y equal 0. Translate in characteristic equation, guys. So, 4m, understood na po yung 0, ang magiging sagot niya, plus 49 na lang, equal 0. So, 4m, transpose sa kabila to, AP, or transposition method, makala kayo. So, magiging negative 49. Gets? Divide bosses by 4 muna bago ka mag-square root. Yan. 4m squared is equal to negative 49 over 4. Square root on both sides para matakot ng radical. O, ilan? So, m is equal to positive negative or hindi na magpa-positive negative, di ba? So, positive negative kasi purpose square root lang 49 tsaka 4 is 7 over 2. Para hindi kayo nagkalituan, guys. Gawin natin yung I yan, O, yan, I. 7i. Kasi negative ko yan, imaginary yan. Positive negative 7 over 2 o 7 halves I na lang. Pero, para hindi kayo nagkalituan, para makita natin yung A, gawin natin yung 0. Para hindi kayo magkalituan. 0 yan. So, ito po yung alpha is 0. Tapos yung delta is 7 over 2 na lang. Nagets? Oh. So, magkano na tayo? So, quadratic formula. Quadratic formula na tayo. Guys. Quadratic formula na tayo, guys. Parang hindi na kasi may 0 na po yun Hindi naman po tayo quadratic formula. Kung quadratic formula ka, ito yung magiging sagot natin. Para sure to tayo. So, diretso general solution po tayo. So, gagawin, so will be the y is equal to e raised to the power of d 0. 0x times C1 cos, anong cos natin? 7 over 2x plus C2 sin times 7 over 2x. Final answer na ba to? Hindi pa. Kasi may 0. So, matik, ang magiging sagot natin will be the C1 cos 7 over 2x plus eliminate, di ba? 1 lang naman yung matik kasi ang ganitong reaction is 1 po yan. Nagets nyo? Gets nyo yan, di ba? So, C2 sin times 7 over 2x is the final answer. Yan. Okay na ba? Nagets? Nagets ba? May tanong kayo dito?
parang bitin na nga tatawa sa ulo. Magtutumini, magto 2 o'clock na, kakain pa ako. Basta alam nyo, kapag ganito, naka-factorable, dadaan niya sa case 3. Maroon na kayo mag-discount. Alam mo muna na sa YouTube, kung gusto niyo ng marami exercise, case 3 po ito, ganun ang process. Ganun lang. Imaginary quadratic equation lang. Kahit yung mga 2 roots lang, ay dalawang digits lang. Kahit hindi siya kompleto, basta imaginary lang. Or not factorable. Dadaan lang niya sa quadratic formula, di ba? So, yan. 3, 1. Okay na. Another problem muna tayo, guys. Share na lang po ng live, guys, ha. Another problem muna tayo. So, naman. Tara na, para may iba naman. Ay. Ito. So, y prime plus y na lang. Parang ganun na din sa previous na example, parehas din, di ba? Okay na yun. Pag na-encounter ng ganyan, parang ginaya ko lang po yung sinod ko kanina. Ganun lang yun. So, ang gagawin natin ay m² characteristic equation. Pero, ikukumpleto natin para makita lang or hindi tayo magkalituan. So, y prime plus 0y prime. Para makita nga rin. So, pwedeng hindi naman. Depende sa tinutunan picture niya. Plus y equals 0. So yung y prime gawin natin m². Understood naman yung plus 0y prime, so hindi na ito sinusulat para magkaintindihan tayo, di ba? Plus y na, yung plus y, 1 na lang, di ba? So constant, di ba? So since magiging negative pag mag-finance ko sa kanan, di ba? So m² is equal negative 1. Alam mo naman pag negative 1, squared on both sides, ay na lang po. Positive negative 1, ay na lang. Hindi po 1, ha? So, yun. So, kapag kailangan pa yung negative 1, square root, is the I, hindi po yung 1, ha? Iba na usapan na yan. Kapag walang negative yung square root tapos ng 1, matik 1 lang talaga. Kapag may negative 1, ay po talaga yun. So, wala tayong magagawa. So, pag hindi po tayo, para sa mga nagkakalito, kailangan yung A natin makita. So, susulatan natin to. Okay, 0, positive, negative, 1. Positive, negative, I. So, ang alpha natin is 0. Tapos, yung B natin, delta is B. Ang delta natin is, sa mga nakakalito dyan, is, para manilito, ang numerical coefficient ng I is 1, di ba? Para makita, di ba? So, 1 na lang. Gets nyo? Ganun lang. Baka mamaya tanungin nyo, hindi naman ang beta is I, hindi, mali. Kasi ang focus lang dito sa alpha and beta, yung mga initials ng coefficient, yun ang kukunin natin. So, since wala naman po tayong quadratic formula, diretsong general solution. So, final answer will be the y equal e raised to the power of 0x quantity c1 times cos. Cos muna. Cos is 1x na lang para sigurado. Plus c2 sin quantity of 1x. Final answer na ba to? Hindi. Pag nag-final answer, pero ang points mo, tama naman yung sagot mo, pag nag-naan mo ng teacher niyo, paksagad,
hindi po siya magkaka-perfect. So, siguro sa masungit ng mga teacher nyo, imbes na 1 point, walang points. Kaya, mas masakit lang yun, di ba? Kung mabait lang po yung mga teacher nyo, 1 point na po. Pero hindi naman po siya nakasimplify. Kung hindi ko yung basta-basta mag-eme-eme or hindi ko kayo basta mag-final answer na hindi nyo kasi napapansin yung mga simplify pa ulit or sasagutan mo ulit. Kagaya nito. Kasi e-raised to power of 0 of x is always 1 na lang po. 1 lang po yan. Matic 1 lang po, hindi sinusunod. So, final answer will be the y equal c1 cos times 1x or x na lang. So, 1x na lang para makita. Or x na lang. Para, kasi understood naman kasi x, diba? So, cosine x plus c2 cos x na lang. Final answer. Gets? Or yan, depende sa mga teacher nyo kasi ang cosine of quantity x in x is the same. Pero sa akin, iba lang. Kasi iba naman ang ano natin yung iba ang pag-aaral niya, diba? Or kaya pag tinanggal ko sa mga teacher nyo, x na lang. Kasi baka mamaya, papanood lang to. Or kaya x na lang. Tanggal din natin yung parenthesis para makita. Mapanood yung mga teacher natin. So, x na lang plus c2 sin x na lang. Okay? Pwede quantity, pwede wala, paras lang naman. Pero yung sa akin, baka kasi magkakalito. Kasi yung parenthesis is libre lang naman ang groupings. Groupings po to, di ba? Screenshot natin to. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay na. Okay, last but not for the least, kakain pa ako eh. Ito naman ay, ano natin to. Grabe. Game na. So, yung nasa next slide natin, yung initial value problem. Sa papel ko na lang susulat kasi hindi kakayanin ito ng whiteboard kasi ang haba. Baka sumakit pamatay nyo. Baka walang nanonood sa akin. Okay? Last problem pero not for the list ha. So, 2y double prime minus 3y prime plus 4y equals 0. Okay, characteristic equation. So, translate ito into characteristic equation. So, 2y double prime, gawin natin 2m. 2m squared. Minus 3y prime, gawin natin 3m. Plus 4y, 4 na lang. Equals 0. So, hindi naman ito kakayanin ng factoring, hindi na naman kakayanin ng tic-tac-toe, hindi naman kakayanin ng AC method. So, na-factorable yan. So, dadaan na natin sa quadratic formula or discriminant. So, discriminant muna para make sure. So, A natin is 2, B natin is negative 3, C natin is 4. So, B squared minus 4AC. Para sigurado tayo. So, B natin is negative 3 times squared o quantity squared minus 4 times quantity of 2 tapos yung C natin is 4. Kasi grouping symbol yan. Kapag nag-algebra ka, kailangan maano mo yung parenthesis. Hindi naman pwede. Wala kasi magdidikit-dikit yan. Kaya marami nagkakamila ang student na kinakalimutan ang parenthesis. Kasi grouping symbol is yung mga yan, ang parenthesis. Libre naman kasi yan, di ba? So, negative 3 squared or negative 3 times negative 3 is 9. Negative times negative is positive 9, di ba? Gets nyo? Okay, negative 4 times 2. 8 times 4 is 32. Kasi 8 times 4 is 32. 9 minus 32. So, imaginary na yan. So, negative 23. Kasi ang negative 23, ang 23 kasi is the prime number. So, hindi na po kakayanin itong mag-square root. Factorize is square root, di ba? So, magiging sagot natin will be the I square root of 23. Or kaya, square root 23 tapos I muna. Ano lang. So, quadratic
formula po tayo. So, x is equal to negative b, positive negative squared of b squared minus 4ac. Eh, pinag-aaralan doon sa grade 8, di ba? Yung quadratic formula. Gets nyo naman. Ito yan nagiging paborito sa mga student. Patok na patok din ang mga formula na yan. Yan, di ba? So, ano ba yung natin? Negative 3, di ba? Positive, negative, diretsong sagot na to. So, I squared of 23. Over yung 2a natin is 2 times 2. Recta. So, 3 positive, negative, I squared of 23 over 4. So, wala po tayong magagawa dyan. Hiwalay po to. So, 3 over 4 positive, negative, I squared of 23 over 4. So, ito po yung alpha natin. Alpha is 3 over 4. And delta natin is square root of 23 over 4. Hindi masyado makita yung sulat. Wait lang. Hindi mag-cash yung ano natin. Yan, final answer guys, hindi kasya. Paano ito madidiskarte? Dito na lang, tipirin natin sa space ha. So, final answer natin is y equal e raised to power of 3 over 4. Ala, pagalitan nyo ako. So, e raised to power of 3/4 x times the c1 cos square of the 23 over 1 square of 4 x plus c2 sin ay. Thank you sa pag-send ng rose kay Georgie. Ay, God, ganda ng pangalan na. Thank you. C2 sin square of times quantity of square of 3 over 1 square of 4x. Final answer, syempre, prime na po yan. Kilo, di ba? This is the final answer. Okay na, so natapos na natin ng live, guys. Palapakan natin. Okay, so sa next live, guys, so magre-relive ako ang discussion initial value problem. Pero second order HLDE with constant coefficient. Medyo mahirap yung trabaho yan. Napakahaba yan. So magkakaroon po tayo ng part 2 ha. Yung sa susunod yung IBP. Ako pa'y kakain na. So iba-vlog po yung mamaya later yung pagpunta ko sa McDo. Kasi kako-open lang po doon sa Binyang Branch. So ako po yung taga Binyan. Doon ako kakain kasi for the first time. Sige, screenshot muna tayo guys para matapos yung live guys. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wait. Okay, sige. Ako pa yung kakain na guys. Lipat na lang po kayo sa ibang live kasi kakain po. Siguro magla-live ako mga kakayanin ba ng alas 3? Sige, alas 3 yung kaya kasi kakain lang ako, mabilis naman ako kumain, di ba? Hindi pa ako nakapag takalian kasi gawa na inarap ko na yung initial value problem. Okay, kita-kits po tayo sa relive ay alas 3 ng hapon. IBP po tayo ha sa mga engineering students. Sige, ako po kakain na. Bye po! Kita-kits po sa alas 3. Yun lang, kain muna ako, lipat na kayo sa ibang live. Bye-bye po! Thank you sa panonood at thank you po sa pag-send ng watch. Thank you. By the way, after ako mag-live, ipopost ko po yun sa YouTube yung video sa live. At yung mga solutions, popost ko po yung mamaya sa TikTok. Okay? Sige, ako po yung kakain na. Kita-kits po tayo sa last test. Yun lang po. Kain muna ako ha. Bye-bye po. Lipat po kayo.